Pansin nyo, bakit minsan ang taas-taas na ng mga physical attack natin, ang taas-taas na ganito. Pero pagka binanatan mo yung kalaban mo, hindi ka naman nag-crit ka naman o bakit ang kunat niya? Tapos bakit ang parang feeling mo ang hina ng ang hina ng damage ng character mo? Kasi nga hindi natin na-utilize ng maayos yung So guys, this is 500 Plays. Welcome to my channel. So, meron nga pala tayong pag-uusapan. So, guess what? Ito yung mga request ng mga supporters natin dyan, sa mga viewers natin. So, ito yung mga request nila na ating gagawing content, mga Lodi Cakes. So, ang request na to nung mga nakaraan pa ay tungkol sa build ng Lancer, So, I have 3 different builds ng Lancer in my arsenal, mga Lodi Cakes. So, nasa sa inyo na to kung susundan ninyo at sana makagbigay ito ng idea tungkol sa game at sa inyong gameplay. So, this is what we call na kung anong prefer nyong build sa Lancer. So, I think this is the 3 most effective builds when it comes sa Lancer, mga Lodi Cakes. So, wag na nating patagalin at gawin na natin. Simulan na natin, mga idol. Excited na ba kayo? So ito na, mga idol. So ito guys, sisimulan na nga natin pag-uusapan ang tungkol sa Lancer build, So ito na yon. Simulan na natin at wag na nating patagalin, mga Lodi Cakes. So ang sinasabi natin dito, meron akong 3 different builds for Lancer, mga Lodi Cakes. So, ang build 1 natin is, number 1 is evasion, AQ, and crit. So, ito yung tinatawag ko na effective against all classes na na build, So, ang focus natin dito sa build 1 is Eva, AQ, crit. Number 2, knockdown. So, alam naman natin diyan sa Lancer, yung knockdown talaga ang nagdadala sa Lancer when it comes sa PvP, So, hindi dapat nawawala yan, mga idol. Number 3, yung dev success. So, why dev success? Why not dev rest, mga idol? So, ito lang yung explanation niyan, bakit kailangan mo mag-dev success sa Lancer, Siyempre, ang sagot diyan is for skill effects and debuffs, mga idol. So, for skill effects and debuffs, so makikita nyo dito kung gaano ka-OP ang skill ng Lancer, when it comes to effects and debuffs, mga idol. Ang ang Lancer kasi is ito yung nakakaligtaan ng karamihan. Ang sinasabi nila, ang Lancer is pinaka the best na build ng Lancer is Debres, mga ganon. So, para sa akin, hindi Debres, mga idol. Iba. Kasi gusto ko different build talaga. Gusto ko nag-explore ako ng build para sa Lancer, mga idol. Kasi dati akong Lancer user before ako mag-warrior, mga Lodi. So, nandito na lahat kasi ang kakailanganin mo. Bakit ka magde-dev success? 'Di ba? Nandito na, mga idol. Babasahin mo na lang yung skill ng Lancer. So ito, tulad nito, Raging Blow, number 1. So yung Tier 8 na Lancer ng Raging Blow is 50% chance to additionally raise chill stack by 1. So kapag ka nag-chill ka, paano ka mag-chill kung wala kang dev success, mga Lodi Cakes? So useless, di ba? Para mag-effect ito, kailangan mong mag-chill. Kasi ang sinasabi kasi nila, kailangan ng hindi naman kailangan ng dev success ng ng Lancer kasi nga iilan lang naman ang dito ang umiilaw na skills niya. So ilang piraso lang, ito lang naman 'yun. Dadalawa lang 'to kung tutuusin, dadalawa lang 'to. Ito yung double strike ba 'to? Ito double strike tsaka crescent blade. Yun lang naman ata yung 'di ba? Na umiilaw. So hindi lang yan, idol. Hindi mo kailangan na isipin na kailangan yung bash. Pag sa Lancer kasi, hindi mo kailangan talaga ng bash actually. Kasi ang Lancer gumagamit yan ng two attacks. Physical attack and spell attack, 'di ba?
2 physical damages, 'di ba? Meron siyang damages, 2 damages ang ginagamit niya. So combination para siyang tawis, kaya masakit ang damage niyan kahit hindi mag-bash. Kung napapansin niyo mga idol, pag nag-bash yung yung dalawang skill ng Lancer ay napakasakit, 'di ba? So yung yon, hindi naman natin kailangan na mag-bash siya. Ang kailangan natin yung effect ng skill niya, mga Lodi Cakes. So ito yung skill niya, makikita mo rito, ito na lang ha. Yung Sweeping Storm, mga idol. In darkness, 10 seconds. For 10 seconds, max of 3 stacks. So kapag ang ito, kailangan, bago mag-effect yung skill ng Sweeping Storm, kailangan, makakapag-darkness ka sa kanya. So yung nga sinasabi ko mga idol, paano mo mag-e-effect yung skill ng Lancer kung hindi siya nagde-dev success, mga Lodi? Di ba? Kung hindi siya magta-darkness. So, pagka 40% chance to additional raise darkness stack by 1. So, ito, habang tumataas to. When it darkness, ito yung mga idol when in darkness, skill cooldown reduction. Ito yung pinaka-OP na skill ng Lancer sa nakikita ko, idol. Ito yung pinaka-gustong-gusto ko. Kaya bakit ko gustong-gusto ang Lancer ng debuff build. Ito mga idol, no? Skill cooldown reduction. So, anti-tawis yan, mga idol. Skill cooldown reduction, di ba? Although, alam mo naman lahat, ang skill na, ang build ngayon ng, ng, tawag nito, ng tawis ngayon is mostly KD Res. So, KD Res without Dev Res, mga idol. So, kung meron mang Dev Res yan, bibihira lang, mga Lodi. So, ibig sabihin yan, kapag may Sweeping Storm ka, at na darkness mo siya at napa-cooldown mo siya, pag gagamit siya ng skill, ang taas ng cooldown nun, mga idol. Unremovable yun, Lodi. 'Di ba? Nare-remove pala siya ng true tawag nito, yung pantanggal ng blind, pero pag after nun, matagal yung cooldown nun, saka na naman. So, masasayang na yung item niya, mga idol. Tapos ang bilis pa ng ang bilis pa ng cooldown ng Lancer. Gamitan mo lang siya ng crushing blow. Pagka crushing blow mo, idol, magsi-sweeping storm ka lang kaagad, 'di ba? Para mabilis yung cooldown ng sweeping storm mo. And then sweeping storm ka na naman, mga idol. And then ito pa, idol. Paano gagana yung stun ng Lancer kung hindi siya mag-chill? Ito lang, idol, yung freeze or stun. 5 seconds yan. So pag mataas yung yung dev success mo, magti-take effect kaagad yung mga na yan, mga Lodi. Yung skill niya na yan. Tsaka that's why gustong-gusto ko yung dev success para sa Lancer. So, alam ko may ilan lang ata ang meron doon. Hindi ko alam kung meron nito o wala pa. Ako lang ata ang gumawa nito noon. Pero ang ganda nito, laging cooldown talaga. Kawawa talaga yung yung mga kalaban mo, mangungunsumi sa'yo. Maiinis sa'yo dahil sa lagi na lang ang haba ng ng skill cooldown nila. Inis na inis yan sa'yo, mga idol. Sigurado yan. And then, since na, dev success ka pa, mga lolified to ng damage, mga idol. So, pampataas din ng ng tawag nito, ng all damage, reduction, pampa-minus dun sa kalaban, no? And then, ito pang mga, ito pang blind, may pang blind din yung, ang Lancer. So, gagana ito kapag ka, na darkness mo yung kalaban mo, halimbawa na darkness mo siya, na sweeping storm mo, gamitan mo nito ng piercing spear. Pagkagamit mo ng piercing spear, automatic yan, mataas yung dev success mo. Ibig sabihin, automatic blind ka, ganyan. Para ka nang idol, para ka nang naka-eva build yan. Kasi puro miss talaga yung damage niya kapag ka na blind. Walang makikita yan. Nagmumukhang tanga yung karakter nila. Hindi nila alam, ginagawa mo ng bola. Tawag nito, habang naka-blind sila, kini-KD mo na sila, so wala na, bugbog na sila sa'yo. What if pa kung mataas yung yung physical damage mo, idol, yung damage ng Lancer mo ay mataas, so kayang-kaya yan. So tapos na tayo doon sa skills, so debuff ng skills. So pag-uusapan naman natin tong build niya. So kailangan yung stone dito, mga idol. Pagka ganitong build, dapat ito ang i-farm yung stone, yung Accu, Eva, and Crit. So parang meron ata ako ditong Accu, Eva, and Crit. So Accu, Crit lang to nandito, no? So wala pa tayo niyan. Kasi bakit ko nilagyan ng Eva, mga idol? Kasi may Eva siya dahil nga wala kang Debres.
So, kailangan mong mag-miss yung kalaban mo. We all know that ang Lancer is meron siyang buff ng Eva. Ito yung Eva, mga idol, na buff niya. Ayan, oh. Kung 300 ang 200 Eva to for 5 seconds, gagamitin mo yan para malasalag mo yung pag bumato ng skill yung kalaban mo, gamitan mo yan para mag-miss siya. At least bawas na yung damage niya sa'yo. And then 500 niya pag tier 10, mga idol. So, pwedeng Eva build sa Lancer. And then, isa pa, ang Accu, although kailangan talaga natin ng Accu kasi hindi tayo tatama kung wala tayong Accu, mga idol. And then, ito pa, kailangan mo ulit ng crit damage for maximum damage output. So, kailangan mo talaga yon kasi nga, since na dev success ka, gusto mo siyang tawag nito, ma-kill ka agad. So, kailangan mo ng maximum damage ng crit mo. Crit boost, idol. So, madali na lang naman madali lang naman ng paliwanag yan. Yung bash reduct naman, idol, ito nga, since na Debres ka, tapos Eva ka, di ba? Wala kang Debres, tapos Eva meron ka. Since kung halimbawa, mataas yung Accu ng kalaban mo, pag mataas yung Accu ng kalaban mo, mga idol, automatic yan, mababa yung Debres mo. Magbabangga yan, lalo na kung warrior yung kalaban mo. So, iilaw yan. Kailangan mo ng Deb reduct and crit reduct kasi wala ka rin namang ding crit Eva. So, ang gagawin mo dyan, Lodi, pataasin mo yung yung redux mo, yung bash reduct and crit redux. And then, ang mangyayari diyan, at least kung tatamaan ka man, masusustain ng ng bash itong mga redux mo. Ibig sabihin, hindi ka ganoon masakit yung yung damage, no? Kung matataas, kung Accu build yung kalaban mo. So, kung mai-evade mo, so why not, 'di ba? Ang saya, walang damage sa'yo totally. So, tapos, lagyan mo rin ng mataas na defense or mga redux, mga idol, kung pa pwede, no? Defense, maglagay ka nun, para kung sakaling tamaan ka man, hindi mo iindahin yung sakit ng damage ng, lalo na Arba, di ba? So, ang role niya, effective siya against all classes. So, let's go naman sa second build natin, mga idol, no? Ang second build natin, mga idol, is yung Crit Eva and Eva. So, ito yung defensive build to, mga idol. Yung build 2 natin, defensive build. So, tapos, number 2, lagyan mo ng Debres. So, alam nyo na, Debres, bakit, diba? So, pag nakikita kayo nito ng may Eva na, may Crit Eva pa, at may Debres, so, napakakunat niyan, mga idol. Tapos, lagyan mo ng high knockdown. High knockdown na, treasures, tapos, lagyan mo ng reduct, mga Lodi. Yung redux, alam mo na kung anong mga redux na ginagamit yan, skill redux, PvP redux, o anong mga redux. And then, ang role nito, pang troll lang to, idol, pang troll or tank build, pang libre inis, diba? Yung may inis yung kalaban mo, masaya ka na, yun yung role mo. Tulad sa akin, yun yung role ko, pang inis lang talaga. Ayan, diba? So, maganda to sa team, team play, diba? Pagka naka-party ka, mayroon ka nito, ang ganda nitong build na to, mga idol. Hindi ka basta-basta. KD ka lang, yung support build to. Tank build na support build, no? So, kailangan mo rin magdagdag ng kahit pa, decent Accu para tumama ka, makidi mo yung mga Eva build kung sakasakali, kung kaya naman, di ba, kung pataasin. So, dagdagan nyo ng Accu, mga idol. So, ito talaga yung, pinaka gustong-gusto kong build sa build 3 natin, mga Lodi. Itong build 3 natin, Lodi, kailangan natin dito yung Accu, Eva, and Crit Eva. So, nakita nyo pa lang dito, 'di ba, sa first na natin, sa stats pa lang, Accu for offensive. And then yung Eva for defensive, and then Crit Eva, 'di ba? Defense pa rin 'yon, mga idol. So, wala na. Olats na kapag mataas yung yung Crit Eva mo at Eva mo. So, ang iindahin mo na lang ngayon yung bash. Yung bash na lang ang problemahin, mga idol. So, number 2 mong tawag nito, number 2 mong stat is yung dev success. Siyempre, yung dev success hindi pwedeng mawala yan dahil nga sa skill effects in debuffs, mga idol. Yung effects in debuffs ng
ano mo, ng skills mo is napaka-importante sa Lancer niyan. Since nga sinasabi nga nila, ang Lancer nga is napaka-squeezy nga kung sasabihin nila, 'di ba? So, bawiin mo sa skill kasi ang skill ng Lancer ang pinakamagandang ano ngayon, pinakamaganda para sa akin na pinakamagandang effect ang Lancer na skills. And then, lagyan mo pa ng cooldown. So, pag crashing blow mo, may ano ka pa, meron ka pang skill cooldown mga idol. So, lalong mabilis yung cooldown mo. So, bato ka lang ng bato ng skill, tapos knockdown ka lang ng knockdown. So, ito yung number 4 na stats natin, yung knockdown. Kailangan mataas din yung knockdown yan. So, knockdown, banat, di ba? Ang solid nun. Tapos, syempre, aanhin mo nga yung mataas kang knockdown kung wala ka namang damage, no? So, high skill attack and reduct, di ba? High skill attack and reduct. Bakit hindi crit bakit hindi crit boost ang patataasin? So, tama na yung crit boost na saktuhan lang. Pag nag-crit, thank you. Pag hindi nag-crit, wala lang, okay lang. Di ba? High skill attack and reduct. Bakit nga high skill attack and reduct? So, ito, i-explain ko ngayon sa'yo yung skill effects niya, mga idol. Kaya bakit ko sinasabi na kailangan mo ng dev success para sa maximum damage niya ng skill. So, ito yung sinasabi ko. Yan, ito yung skills niya, mga idol. Meron dito, di ba? Ano, up on attacking or up on shield. Pag na-shield mo yung chill yung kalaban mo, skill attack yan, idol, ang dagdag. Skill attack damage kaagad yan. Tingnan mo, 40% yan, mga idol. Skill attack damage when chilled. 'Di ba? So, kailangan mo talaga ng dev success para magamit mo itong itong skill attack na bonus sa skill niya, 'di ba? And then, halos makikita ko rito laging may skill attack. Ayan, skill attack ulit, idol, itong double strike. When chilled naman, when chilled, 'di ba? Ito yung sinasabi natin pag nag-bash siya, ito skill attack ang dagdag, 'di ba? So, kailangan mo ma-maximize yan. Ngayon, kung hindi ka umiilaw, hindi mo magagamit yan. Sayang yan, idol. 30% yan. 30% yung na yan, skill attack na yan. And then, ito pa. So, ayan, ito, when chilled then and burn, mayroon din skill attack damage, no? Yung ulti niya. 'Di ba? Depending on number of burn or chill. So, tatlo yung kailangan mo ma-maximize to, idol, para mataas yung tumaas yung damage siya. Ito rin, may din, upon attacking monster. So, lapit kayo sa monster para magkaroon kayo ng skill attack damage additional and then banatan nyo yung kalaban. So, ang lakas ng damage yan. So, napapansin nyo ang, kung napapansin nyo, bakit minsan, ang taas-taas na ng mga physical attack natin, ang taas-taas na ganito. Pero pagka binanatan mo yung kalaban mo, hindi ka naman, nag-crit ka naman, o bakit ang kunat niya, tapos bakit ang parang feeling mo ang hina ng ang hina ng damage ng character mo? Kasi nga hindi natin na-utilize ng maayos yung skill ng character natin, mga idol. Ayan na, nandiyan na yung skill attack damage, no? Kaya nga nilagay yan yung skill attack damage niyan kasi ito yung pang-boost ng damage ng Lancer. So, kapag kung may high kahit papaano kung meron kang may stone ka na may crit, may kasamang crit na mataas or AQ, mas goods na goods yun kung may makukuha ka. Pero ang recommend ko lang is yung itong tatlong yung tatlong build lang to para sa build tree natin is yung AQ EVA and Crit EVA. Kasi nga, kailangan mo rin ng defense, hindi yung puro offense ka lang. Aanhin mo nga naman kung yung lakas ng damage mo kung wala ka namang offense, no? So yung yung build na to, idol, is if to maximize skill based damage, Yung kung nakikita nyo yung sa warrior ko, 'di ba? Nakikita nyo may kalaban ako, Debres na kalaban, 'di ba? Debres and Crit EVA. Bakit mataas pa rin yung damage ko, yung white damage ko, 'di ba? Bakit mataas pa rin yung white damage ko? Dahil kahit na white lang yung white lang yung 'di ba, yung lumalabas. So dahil yun sa skill attack and itong mga all attack damage, mga idol, yung PvP attack damage, kasama na yon, combination na yon, di ba? Combination na yon. So, ang pinaka nagmamatter diyan yung skill attack, mga Lodi Cakes. And then, kailangan mo rin ng high physical and spell attack. Since na combination ng spell attack and physical attack yung damage ng
ng Lancer, mas masakit talaga yung damage nito compare sa Warrior kapag na-utilize yun ng maayos yung skill nito ng Lancer, And then high bash reduct. Kasi nga since wala tayong 'di ba? Wala tayong Debres, so kailangan mo na mataas na bash reduct para ma-sustain mo yung damage ng bash. So yung role nito is tanky but makati, 'di ba? Anti-crit EVA build. So ito yung anti-crit EVA build. We all know na maraming crit EVA build dito sa natin, no? Sa tawag nito sa game na to ng Mirror is maraming nagbi-build ng crit EVA. So ito yung ito yung solution mga idol. Para sa akin ito yung solution para sa mga crit EVA build. Since na kaya mo naman siyang kaya mo naman siyang laro-laruin dahil nga mabilis yung cooldown ng skills ng Lancer. Unlike sa Warrior, matagal yung cooldown niya. Sa Lancer, mamaya-maya, pagkabato mo ng skill, meron ka na namang skill. So, okay lang kahit white damage ka, basta mataas yung base damage mo, yung skill attack damage mo, walang problema. Lalo na kung pagka nag-crit ka, di bonus, di mas masakit like idol, di ba? So, yun lang mga idol, sana may natutunan kayo dito sa sa aking kinontent about sa build ng Lancer. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo or pwede nyo namang gawin to sa build tree kung gusto nyo makunat din talaga. Lagyan nyo ng Debres kung gusto nyo. Wala namang problema. Okay pa rin naman yun. 'Di ba? So magre-rely na nga lang kayo dito sa sa base ng skill, sa raw ng skill attack nyo. So hindi nyo na masyadong magagamit yung skill, yung additional na skill attack dun sa niya, sa skills niya mismo, yung mga 30%, 50%. So wala. Sayang 'yun kung pero kung gusto niyo naman tumagal, di mag-Debres kayo. Debres pala mga idol. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Nagkaroon kayo ng idea. Galing kay 500 plays. So, wag nyo palang kalimutan na i-follow, like, and share, and subscribe na rin mga idol. So, ito na, good news. Monetize na tayo. So, baka naman, di ba? Mag-subscribe kayo sa channel ko. At para sa sa inyong mga suporta sa akin. Maraming salamat. And sana nag-enjoy kayo na panoorin si 500 plays at maraming thank you sa inyo. Godspeed, mag-ingat kayo ngayong tag-ulan. Ingat mga lodi, yun lang.